Okay? Ready na po kayo? Psalms 31, 14 to 24. Ready na po? Okay, ready? Begin. Verse 14. But okay. Tama ba? Psalms 31. Yan, 14. Okay. Tama na ba? Okay. Verse 15 na po. Kayo na po. My times. Okay, kung mapansin nyo po doon, dalawang kamay ang tinutukoy ni David. Last previous nating pag-aaral, kung hindi lang sa kamay ng Diyos, akala natin walang nangyayari, pero kumikilos ang kamay ng Diyos doon sa nangyaring mapait sa atin, ayaw nating tanggapin, pero ang kamay ng Diyos pala gumagawa for your own good. Kaya dalawa po ulit yan ang binabanggit, di ba? Verse, kayo na po, verse 16. Okay, verse 17, let, O Lord, for I have called upon Thee. Ito yung tinitestimony ni kanina na nagagalit tayo. May testimony tayo eh. Di ba? Verse 18. Put in silence when? Oh, di ba? Di ba? So, alam natin yan. Verse 19. Oh, Dito ako, okay, dito ako ulit natakot at na-amaze sa verse 19. Okay, verse 20 po. Thou shalt hide in thy presence from the pride of man. Thou shalt keep him secretly in the pavilion from the strife of tongues. 21. Blessed be the Lord, for he hath showed me all marvelous kindness in a strong city. 22. For I have said in my haste, nevertheless, thou hast heard the voice of my supplication, cried unto thee. Special kasi tayo, di ba? Kasi tayo nga, yung mga anak natin, kahit pagod na pagod ka, konting iyak lang yan, gigising, babangon ka. Verse 23 po, for the Lord preserveth the faithful. Faithfully, another the proud doer. 24 last, be of good courage, and we shall strengthen your heart, all ye that hope in the Lord. So ngayong gabi po ay titingnan natin bakit niya binanggit sa verse 15 that my times, 15 po, pakilabas ng verse 15, my times are in thine hand. Ang lawak pala nito nung tinignan ko po ito, ano po. So, ang ating availability, ang ating opportunity, nasa kamay ng Diyos. Okay? Tayo po yung magsipanalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami, muli namin binuksan ang mga kahanga-hanga, mga wondrous, marvelous na ginawa mo sa buhay ng isang katulad namin na si David sa kanyang problema. Araw-araw may naghahunting, araw-araw may gustong pumatay, at hindi maganda ang kanyang kalagayan sapagkat siya po ay kung saan siya napupunta, madilim, maliwanag, marumi, malinis. Pero Panginoon, salamat, katulad ng buhay ni David sa amin ngayong gabi, matutunghayan namin ano ba ang ginawa mo bilang Panginoon niya. Malapit ka sa puso niya, Panginoon, at kanunin po kami, Panginoon, kung kami po ay patuloy na nagkakasala, patawarin niyo po kami upang ang aming mga buhay at aming mga kilos, aming mga espiritu malapit po sa inyo. At ang sabi niyo po doon sa aming binasa, na ang inyong mga mata ay malapit doon sa mga gumagawa ng righteousness ninyo. Salamat po sa gabi ito, Panginoon. Kayo po ang mag-lead, mag-teach, mag-guide sa amin. Banal na Espiritu, buksan puso at isipan ng tagapakinig at gamitin niyo po ang bibig ng itong pagsalita. Wala siyang kakayahan, kundi ikaw lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much po. So dito ay kung ating titingnan from verse 15, okay? Kadalasan sinasalita at tinusulat ni David dito sa kanyang writing sa Psalms. Ito po ay poetic at ito po yung mga tula, ang mga kung ano-anong tungkol sa Panginoon at dinadaan niya po ito sa poetry. Madalas sinasabi ni David dito, una, ang kamay ng Diyos. Okay? Sa chapter 30 at hanggang verse chapter 31 ay pinakita ng Panginoon doon kung paano kumikilos ang kanyang kamay sa buhay ng isang tagapag o kaya mananampalataya, na kung hindi dahil sa kamay ng Diyos, na yung pala ginagawa niya kahit nasasaktan tayo, kahit mapait nangyari sa ating buhay, kahit hindi natin matanggap, yung pala
ginagawa ng Panginoon yun for our own good. Hindi pala natin kaya yun eh. Kaya nga minsan, aisipin natin, may mga bagay na gamot. Diba? Lalo pag adult. Walang gamot na pang-adult na matamis. Diba? Lahat ng mga nanay dito alam yan. Pag sinabing pedia, ang gamot niyan ay matamis. Diba? So kung tayo po ay medyo adult na at mag-iinom ka ng gamot pambata, sa palagay nyo gagaling po ba kayo? Siyempre hindi. Kasi matamis yun at baka magkaroon pa tayo ng sugar sa katawan. Pero dito po, madalas, nangyayari sa buhay Kristyano, katulad lalo na po ni David sa kanyang mga panulat, sa kanyang mga writings, na yung ginagawa ng kamay ng Diyos, parang nahirapan siya at parang hindi niya mapaniwalaan na yun ang mangyayari sa next day sapagkat akala ni David, malapit Panginoon ang puso ka sa iyo, malapit ka sa akin, bakit ganito ang buhay ko? Ako yung hari, ako yung hinahanting, ako yung gustong patayin, ako yung gustong i-elisin, i-eradicate. Pero alam niyo mga kapatid, nung naunawaan ni David ang kamay ng Diyos kumikilos, ang lagi niyang sinasabi that, "Oh Lord my God," okay, you are my refuge, kung ano-ano sinasabi niya. At pangalawang nababanggit madalas ay ang kanyang mga panulat ni David, the hand of the enemy. Kung mapansin po natin dito sa verse 14, ipinauna ni David, sabi niya, pero naniniwala ako, nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Sabi niya, but I trusted in thee, O Lord. I said, thou art my God. So therefore, pagka inabanggit mo ang Elohim o ang kanyang pagiging makapangyarihang Diyos, okay, sabi niya dito sa verse 14, I said, thou art my God. Pagdating sa 15, tingnan niyo po maigi itong verse 15, ano po? Maliban nagtitiwala, but I trusted in thee, sapagkat ang sabi niya sa verse 15, dahil ang oras ko, verse 15 na po, pakilipat. Okay? Ang aking mga panahon, ang aking mga oras ay hindi sa akin, sabi ni David. Pwedeng makatakas ako ngayon, makatago ako sa kuweba, pero baka maya-maya may pumasok at ako ay mahuli, patay ako, sabi ni David. Kaya sabi niya, ang aking panahon, ang aking mga oras nasa iyong kamay, iligtas mo ako sa mga umusik. Ito po yung hands of the enemy. Sa mga trabaho, mayroon sa ating naiinggit, mayroon sa ating yung crab mentality na gusto kang siraan sa isang supervisor para tayo ay mawala doon sa minsan kasi lalo sa may mga trabahong mayroong mga incentives ay gumagawa ka ng mabuti at ginagawa mo ang lahat for your own good para dahil unang-una ikaw ay isang anak ng Diyos, pinapakita mo sa kanila na ikaw ay may atmosphere ng o kaya may buhay Kristyano. Pero yung itong mga ibang kasama sa opisina o sa trabaho ay hindi yan titigil hangga't hindi ka luhaan at magtatawanan siya. Ganon din po ang ginagawa kay David. Minsan nga nagsalita si David sa chapter bandang 20, kung naalala natin, sabi niya, Panginoon, kailan mo kami ipaghihiganti sa mga taong ganito? Ginagawa nila ang lahat para ako ay bumagsak. Alam niyo sagot ng Panginoon doon sa kay David, di mo ba napapansin na kung sila man ay gumagawa ng masama sa iyo, pero ito ang tandaan mo, David, sabi ng Panginoon, never nila, kahit kailan, di nila masisilayan man lang, di man lang nila masisilip ang kanto ng langit. Bakit po? Ay mga unsaved po iyon. Kaya minsan naging doon si David, po. So dito, nasabi niya din sa verse 15, my times are in your hand, na ito po yung dahilan na ang kanyang mga kaaway ay doon pinipersecute siya sa verse 15, okay? Isang dakilang deklarasyon niya. Isang pinapakita ni David dito, nagdedeklara siya na ang kanyang pananampalataya ay di man lang nanghina kahit maraming naghahabol sa kanya. Sarili niya mismong anak, gusto siyang pababain sa trono, gusto siyang patayin. Itong si Absalom. Pero ang punto pong ito, sa panulat na ito, ay iba ang kanya tinutukoy na humahabol sa kanya. At dito, sinulat niya ang isang chapter 31 na punong-puno ng titiwala sa Diyos, na sabi niya, ang aking oras, ang aking mga kakayahan ay nandiyan sa iyong kamay. Hindi po ito isinulat ni David na siya ay nasa isang komportableng lugar, na para ba siyang nasa first class na suite hotel, na doon niya sinusulat ang Psalms na ito sa 31. Siya po ay nagsusulat nito
Pag nasa hotel ka kasi, maliban na ang ganda ng atmosphere sa loob ng kwarto kasi naka-aircon ito, may TV ito, at nakatanaw ka sa isang napakagandang view. Yan po ang parang tinutukoy ni David na hindi ko ito isinulat na parang nasa hotel ako. Sapagkat ito po na ginagawa ito ni David, again, sinasabi ko po sa inyo, nandoon po siya sa lugar na hindi niya malaman kung saan siya tatago. Okay? Una, kundi ito ay isinulat niya na habang siya'y nasa disyertong tuyong-tuyo. Ito po yung tatlong letter D na makukuha nyo dito. Nandun siya sa desert, dark and dirty and dry. Hindi po ito parang nasa magandang lugar siya. Sapagkat nandun siya nagtatago sa isang madilim, sa isang marumi na wilderness o dry land. Pag sinabi kasi sa Bible, lalo natin mapapansin pag may mga word na dry, maaalala mo kaagad, ang buhay ko ba ay sagana pa doon sa fountain ng Panginoon o dry na dry ka na? Yung bang naalala nyo na kayo ay sobrang pahang-paha, yung uhaw na uhaw ka na, yung dahil sa ito ay wilderness, ito ay isang tuyong lugar na sobrang init, na yung iyong mga labi ay nagbibitak-bitak na parabang kahit isang patak lang na tubig, uhaw na ako, Panginoon, pahingi. Ito po yung karamdaman nung sinusulat ito ni David sa lugar na yon. Therefore, grabe ang kalagayan ng kanyang buhay dito. Ano po? Madilim at ito'y tagtuyo, isang wilderness, ito isang disyerto at ito ay marumi. Alalahanin mo kung isang Kristiyano nandoon ka sa isang lugar na wala ang Diyos. Ito ay marumi, madilim at walang tubig. Ano po? So dito ay kung ilalagay natin ang ating kalagayan, kung halimbawa ikaw si David, isusulat mo ba to? Grabe ng kalagayan mo, magsusulat ka pa ba? Isa sa mapapansin natin mga kapatid sa verse 14, ang sabi ni David, okay? But I trusted in thee. Halimbawa lang, okay? Nagkasunod-sunod, nawalan ka ng trabaho. Pag uwi niya, naalala ko tuloy yung isang illustration na ginagamit ko dito noon, may isang mama na pagdating niya sa office, na-lay off siya, natanggal. Tapos habang papauwi siya, dahil wala na nga siyang pera, naglakad na lang siya. Aba, dahil ito po ay sa lugar ng Amerika, bago siya dumating, nakita niya doon sa kanilang lugar, ay ang daming tao at nagkakagulo. Yung pala, yung kanilang bahay ay dinaanan ng ipo-ipo. Punta doon sa kanya, misis, sabi niya, Peter, wala na pag-asa. Nawalan ako ng trabaho. At ito pa, nawalan pa tayo ng buhay. Naupo yung mag-asawa doon sa dating tapat ng kanilang hugasan. Habang naupo sila doon, sabi naman ng misis niya, huwag ka mag-alala. Di mo ba alam na discourage ka? Pero tingnan mo tong mga anak mo, napalakay mo ito ng maayos, may takot sa Diyos, nananalangin, may tiwala sa Diyos. At habang sila naupo doon sa may dating, ang tawag kasi banggirahan, di ba? Yung binabagsakan ng hinuhugasan ng mga pinggan. Habang sila nag-uusap-usap na ganyan na ini-encourage ng misis niya, huwag ka mag-alala. Hindi pa naman nawasak ang pamilya mo. Andiyan ka, nandito ako, nandiyan mga anak natin. At nandyan ang Panginoon. Sabi niya ganyan, di lumakas yung loob ng lalaki. Na sa kabila ng kanyang kaisipan, sa likod ng kanyang kaisipan, paano na lang bukas? Wala na akong trabaho, wala pa kaming bahay. Siyempre, kung katulad ng pangyayari kay David, mga kapatid, nandun siya sa madilim na lugar, walang tubig, at marumi. Ano po? Habang nag-uusap yung magdalawa, napansin nung lalaki yung may kumikinang-kinang doon sa dinaanan ng buhawi. At dahil sa madilim, wala namang ilaw, ito'y galing na lang sa buwan, nilapitan niya at medyo sinungkit-sungkit niya. Ano kaya doon nagkikislap-kislap? Pag gano'n niya, yung pala ay isang nakatagong yaman doon sa putik na dinaanan ng ipo-ipong ito. Minsan ganun po ang buhay ng isang tao. Okay? Inaakala natin na huli na. Ito na yung pinakahuli. Binagsak na ng langit ang lahat ng parang sinumpa ka na eh. Kaya lang, di natin nalalaman sa likod nito, kung nagtitiwala ka sa Panginoon, God can move every mountain at ikaw ay kanyang alagaan. Po. So dito ay, sabi ng verse 14 dito, sabi ni David, but I trusted in thee, O Lord. I said, sabi niya, nagtitiwala ako sa iyo dahil ikaw ang aking Diyos. Ano man mangyari sa buhay natin, sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras. Kaya sabi niya sa verse 15, my time are
in your hand. Hindi sa pastor, hindi sa simbahan, hindi sa kumpanya na ating kinalalagyan, kahit pa yan ay ikaw ang vice president yan, pero kung wala ang Panginoon, na siyang Panginoon mo, sabi ni David sa verse 14, na pinagtitiwalaan niya, na siya ang Panginoon niya, sabi niya sa verse 15, ang aking panahon, ang aking oras, ang lahat ng mayroon ako, ay nasa kamay mo. Kaya kung wala tayong pagtitiwala sa Panginoon ngayong gabi, sigurado, mapupunta ka sa isang madilim, marumi, disyerto, mapapaha ka, mauuhaw ka dahil wala ang biyaya at wala ang kamay ng Diyos doon. So that's the two kinds of hands. Okay? Mapunta ka sa kamay ng kaaway or mapunta ka sa kamay ng Diyos na magpoprotekta, maggagawa ng lahat para sa iyo for your own good. Okay? So dito po ay disyertong lugar na yon, napuntahan ni David. Hindi siya nagsulat dito doon sa isang magandang lugar na para kang nasa hotel at may aircon, malamig, at ano ka doon sa bell, pupunta yung hotel at tapos ano pong kailangan mo po, sir? Okay, bibigyan ka. Okay, kanyang sinulat po ito, sabi ni David, my time is in your hand. Tinuturoan po tayo dito ng mga bagay, several na lesson na ating maaalala sa chapter 31 from verse 15 to 24. Here is the first important thing. Sabi niya, number 1, that time is important. Ang oras ay napakahalaga. Look at verse 15. Okay? Dito po ay may mga binasa akong nag-comment. Sabi ng isang commentator, sabi ni David, my time is in thy hand. Alam niyo ba na ang buwan ang siyang nagkukontrol ng mga tide sa dagat? Kung kaya nga kung nasa ang buwan, nandun din yung high tide, di ba? Given yun Hindi po yan pwedeng alisin. Okay? Ang nagkukontrol sa high tide or low tide ay ang buwan. Okay? Wala bang master? Wala bang Panginoon? Okay? Na may kapangyarihan sa ating kaluluwa? Yun yung tanong ng isang commentator, mga kapatid. Kung tayo po ay dumadaan sa problemang katulad ni David, na para bang wala siyang matakbuhan Madilim yung lugar, tagtuyo, dry. Pati yung buhay niya, dry. Bakit po? Nanghihina na nga siya Mabuti na lang itong maganda kay David. Hindi na wala ang kanyang tiwala, sabi ng verse 14, but I trusted in thee. Yun ang maganda sa atin, mga kapatid. Yun ang wag na wag niyong natanggalin sa buhay natin pag kayo ay nahulog doon sa madilim, sa tagtuyong lugar, madilim ito, marumi, at ito po ay disyerto, walang makakain. Ibig sabihin yung buhay ng Kristiyanong ito ay sobra ng kalunos-lunos at kaawa-awa. So therefore dito po, si David pinakita niya na siya may tiwala sa Diyos na alam niya, sabi ng verse 15, alam ko pa may tiwala ako, nagtitiwala, ikaw ang Panginoon ko. Ano man mangyari sa akin, lahat ng oras ko nasa kamay mo. So therefore mga kapatid, hindi ba natapos ang 31 lang nung si David ay nagsusulat? Umabot ito hanggang 100 na verses, chapters, doon sa dulo ng Psalms. Kaya dito, kung ating titingnan ang ibig niya sabihin sa verse 15, na ang oras ay napakahalaga sa katulad po nating mga Kristiyano din, mahalaga rin po ang oras. Bakit po? Okay, isa-isa natin. Kapag sinayang mo ang oras natin, sasayangin mo lang ang buhay mo sa eternity. Bakit? Dito nga sa lupa, hindi mo na ipakita na ikaw ay may tiwala sa Panginoon natin. Kaya maganda yung kanina, na kahit solo ka, pwede ka naman pala mag-sulwining Bakit po? Sapagkat hindi mo sinasayang ang oras mo sa lupa. Ang dami ngayon, nagsabing Kristiyano sila, Panginoon ko, Diyos ko. Pag ganoon, nandun sa simbahan, napakaraming ginagawa. Pero alam nyo, pag tinignan ng Panginoon ang record natin sa Kanya, puro lang pala tayo kamay. Puro lang tayo anong tawag ko niyan? Laging binabanggit yan doon sa mga Israelita. Ito ay puro lang wala. Okay. Ayan na natin. Kasi ang mga, di ba na ang mga Israelita, di ba? Bago yan pumasok sa bahay nila, may mga tapayan doon. Ibig sabihin, huhugas muna sila. Paa, kamay, hilamos, bago yan papasok sa bahay. Anong tawag? Rituals. Okay. At least nakuha ko. Karamihan sa mga Kristiyano ngayon, aktibo sa loob ng simbahan, kumakanta lahat. Pero yung kanilang
ginagawa. Ritual na lang. Kasi, kaya kasi tayo na lang hindi gumagawa eh. Sige, gawa na rin tayo. Pero wala na ang kanilang puso, very dry. Disyerto na eh, marumi na. So yun po ang pinapahalin tulad dito ni David, na para bang maraming Kristiyano ngayon ay nahulog na doon sa kadilimang yun na kinalagyan ni David. Pero sila po ay may mga ritual na ginagawa. Nandun din sila, aktibo rin sila, wala silang absent. Kaya lang, mga kapatid, kaya baga sabi ni David sa isang panulat niya sa Psalms, Lord, kung mayroong iniquity sa puso ko, sabi niya, hindi mo ako pakikinggan. Isa po yun sa mga, ang gaganda ng linyang ito ni David. Ano po? Pangalawa, hindi lamang na na-waste ang time natin, you are wasting your eternity, habang tayo nandito sa lupa, ito yung ating opportunity. Okay? Kaya nga ang title natin kanina is availability and opportunity. Dito sa verse na ito, ano po? At if you waste your time, okay, sinasayang din natin ang opportunity. Bakit? Kapag hindi ka nakapag-serve sa Panginoon, andyan na yung oras natin. Okay, naalala ko tuloy yung isang verse doon sa ano ba yun? Yung remember now in thy Creator in the days of thy youth. Okay, bakit po? Hindi na yan naalis sa isipan ko. Bakit? May isa kaming ano doon, 1901 pinanganak, naging member sa simbahan namin nung araw. Yun yung, nung ako'y bata, kita ko yun masigasig. Pero po siya nung hindi na siya nakakalakad, dahil ganun lang lakad niya, sa tuwing nang kami magbibisit, sabi niya sa amin, pwede ba ako sumama? Umiiyak talaga siya. Naawa din naman kami. Kaya lang, sabi namin, Lolo, kung sasama ka sa amin, yung pupunta namin 2 bahay, hindi na kami aabot. Kasi ang lakad niya, ganyan na lang eh. Nakuha niyo pang ibig ko sabihin, if you waste your time sa panahon natin, mamimiss niyo ang opportunity. Oportunidad mag-serve sa Panginoon. Bakit po? Sapagkat yung time na mayroon kang kalakasan, tinalikuran mo ang Panginoon. Mga kapatid, yung oras natin, sabi nga ng mga magagaling, hindi mo kayang habulin. Hindi mo kayang ibalik. Pero, pag ikaw ay nakapaggawa sa oras na ito, na hawak ng Diyos, mayroon pong nagtatalayan sa langit. At ang sabi ng Biblia sa New Testament, ay mag-ipon kayo ng kayamanan saan? Sa langit. Hindi po yan masasayang. Okay? Kaya dito po ay, if we don't give our time to Him, pag hindi natin binigay ang anumang kaya mong gawin ngayon, habang bata ka pa, huwag mong ipagmalaki na malakas ka, kaya sa ka na lang. Naalala ko, Angel, pasensya na. Naalala ko si Papa mo noon, papunta kami doon sa visitation. Tapos, nasabit na kasi yung paa niya, kasi pila niya na isang paa niya, nasabit. Siyempre, nadusmog siya. Hindi ko talaga pigil, kahit anong kunatawa talaga ako, sabi niya, Pastor, sinasamantala ko lang ang oras ko habang may buhay pa ako. Hindi ko makalimutan yun. Yun ang isang hinahanga ko kay Brother Pick kasi nagsamasama yun sa akin, Pastor, tara, punta tayo doon sa kamag-anak ko. Pila niya yung kanyang isang paa. Lalagay siya kami, bundok yun, hindi po yung patag ha, kaya nga may mga ubat doon. Nung nasabit yung paa niya, nadusmog siya, yun ang sinabi niya, sinasamantala ko lang po, Pastor, habang kaya ko pa. Kasi alam niya, pagdating na doon, kung wala siyang ginawa, sayang ang opportunity. Okay po ba yun? Kaya dito po ay tingnan natin, sabi niya sa verse 15, my time are in your hand, deliver me from the hand of my enemies. Ano ba ang kaaway natin doon sa oras na to? Number 1, o kayo mga kabataan, di ba? Ayan na naman, Pastor, alam ko na yan. Ano ang nag-aagaw ng oras natin sa ating prayer time at devotion time? Ano ang nag-aagaw? Wala yung mga bataan ni yun naman. Si Cloud, magaling sumagot yun eh. Ano ang nag-aagaw ng oras ninyo na dapat nagba-baseball study na kayo or nagpipray? Ano ang umaagaw ng oras? Ano yan? Pagod. Okay, pagod. Pagod daw eh. Nag-jogging kanina sila eh. Pagod. Ano pa? Ano bang nag-aagaw ng oras? O, bago matulog, di ba dapat magpipray? Ni, pagod na nga. Tama niya, pagod. Wala nang oras. Ano pa? Yung common. Di ba? Ayaw na kasi, paulit-ulit na lang eh. Iba naman. Okay? Kaya dito po ay, sabi diyan, all I can give to God is my, ano yon? Huwag niyo sabihin time. Ganito ang gawin niyo. Lord, ito po ang maibibigay ko sa iyo. Ang aking abilidad. Okay? Music. Mahilig ka sa music.
aral ka ng gitara. Kaya lang, nung natuto ka ng gitara, ang kanta mo ay, and this is my way. Hindi wala ng Diyos, di ba? Hindi po yan opportunity, yan po ay wasting your time. Bakit? Ay, ang pinupupurihan mo yung diablo, hindi ang Diyos eh. Sayang, okay? Halimbawa, ability yun, talent, okay? Lord, I can give you my body. Papaano? Okay? Maaga kang pupunta sa simbahan. Diba? Napunta ka dyan ng maaga, pagdatingan ng mga members, good morning po. Na ipapagamit mo ang katawan mo sa Panginoon. Diba? Yan po yung mga time na ibibigay mo sa Panginoon yung oras, yung talent, yung time, yung treasure. Yung treasure po, ibig sabihin, ang giving dito, hindi natin ito pinag-aaralan madalas. Bakit po? Kung totoong mahal mo ang Panginoon, ang puso mo magdidikta kung ano ang bibigay mo sa Panginoon mo. Hindi po yung, ito, ganito ka, ito yung commitment mo. Hindi po tayo ganitong simbahan. Sapagkat ang totoong nagmamahal sa Panginoon, kung ano nilidikta ng puso niya, Lord, mahal kita, itong gagawin ko sa simbahan yan. Kaya po nung nakaraang anniversary natin, nakita ninyo, wala po sa ating nagtukahan dito, pero ginawa ng Diyos ang kanyang trabaho sa bawat isa, binigyan ng pusong nagkakaisa sa Espiritu at paggawa at nagkaroon ng kapurihan ng kanyang pangalan, doon tayo nakapag-ipon ng kayamanan sa langit. Unity in the Spirit and love. Hindi po yung, dahil ikaw, sister, may trabaho ka. May trabaho ka na, di ba? Writer ka. Ito ganito, 1,000 sa'yo. Ikaw, may trabaho ka, 2,000. Hindi ganyan sa atin. Sapagkat dito po, sabi ni David, how can I give my body, my ability, my mind, my heart? Ang dami pong pwedeng ibigay sa Panginoon. Kaya lang, naaagaw ng iba. Kailan mo ibibigay? Di ba may kanta? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas, di ba? Kung wala nang pagkakataon. Okay, so, kung hindi natin ibigay sa Panginoon ang mga bagay na ito ang ating oras, sabi ng verse 9, 10, 11. Balikan natin. Verse 9 muna. Pagkalabas ang verse 9, tingnan natin. Pag hindi mo binigay sa Panginoon ang mga bagay na ito, tingnan niyo pang verse 9. Okay? Maawa ka sa akin, O Panginoon, sapagkat ako'y nasa kahirapan. Ang aking mata ay mamumuto dahil sa kapanglawan, gayon din ang aking kaluluwa at katawan. Bakit po? Sapagkat nung sinusulat ni David ang chapter na ito, nandoon siya sa lugar ng madilim, marumi, tagtuyo, dry. Ano po? Hindi naman ibig sabihin na ang buhay Kristiyano ay laging masaya. May time ang buhay Kristiyano, dry na dry ka. Oo, physically, kumikilos ka, sumasama ka, pero ang buhay at ang puso niya ay very dry na. Ano po? Verse 10. Tingnan natin verse 10. Okay? Verse 10. Sapagkat ang aking buhay ay pagod sa lungkot. Di ba? Sabi nga din kanina sa example, kaya isa sa maagaw ng atensyon ng Panginoon ay ang pagod. Nangyari kay David. Okay? At ang ating mga taon ay paghihimutok. Yung sinasabi kanina niya, nagagalit pa tayo eh. Na nangyari na nga, na dapat, Lord, thank you sa nangyari, at least may matututunan ako rito. Hindi, naghimutok ka. Lord, faithful ako. Lord, ginagawa ko to. Bakit binigay mo sa akin to? Pero si David po ay hindi niya ginawa yon. Sabi niya, sa aking kalakasan, lakas ko'y nauubos, at ang aking mga buto ay nanghihina. Verse 11. Verse 11. Sa lahat kong mga kaaway, ako ang tampulan ng pakutya, lalong-lalo sa aking mga kapwa, na aking mga kakilala ay bagay na kinasisingatan yung mga nakakakita sa akin sa lansangan ng aking naglalayuan. Para bang sabi niya, kinatatakutan siya, para bang may sakit na nakakahawa. Okay? Pero alam niyo, sa kabila nito, yung mga kaaway niya, pinagpipistan siya, nakakaawa ka. Pero pagdating sa verse 14, sabi niya, nagtitiwala ako sa Panginoon, ikaw ang aking Diyos, alam ko may gagawin ka sa buhay ko. Huwag po tayong manatili doon sa kalungkutan ng buhay natin. Look at this David. Si David ay malapit sa puso ng Diyos. Si David ay mahal na mahal ng Diyos. Dumaan siya sa kalungkutan, pero nanatili ba siya doon? Hindi po. Sapagkat ang purpose ng Diyos sa buhay natin, para makita ang glory of God sa buhay mo kung totoong Kristiyano ka, maipakita mo sa buhay mo ang totoong Kristiyano ka. Nag-overflow sa iyo ang blessing na galing sa iyo, na kahit dumaan ka sa grabing problema, look at this, sabi niya verse 15, ang aking mga oras na sa iyong kamay, i-deliver mo ako sa kamay ng aking mga kaaway. Okay? At doon sa mga nagpiprosecute sa atin. Kaya na, dito po kapatid, ay mapansin natin,
Hindi pwedeng gamitin ng Diyos ang ating katawan, ang ating abilidad, ang ating talent, okay? Sapagkat hindi natin pinapahalagahan ang oras ng Panginoon sa buhay natin. Ulitin ko po. Kung bakit hindi natin maibigay ang buhay natin, talino, lakas, abilidad, sapagkat napakahalaga ng oras natin para sa Panginoon. Po, dito ay kung ating masasayang ito, hindi natin inaalala ang salita ng Biblia na habang tayo po ay may kakayanan pa, habang tayo ay malakas pa, huwag nating sayangin ang ating oras. Dito ay sa investment. Saan ka ba mag-i-invest? Di ba? Dito o doon? Sa mga kabataan, minsan nag-iisip, mga anak ko nag-iisip din, paano mag-invest tayo? Habang naghihintay tayo sa Panginoon. Pero hindi ibig sabihin, nakapokus ng ating mga mata doon sa ating investment, pagkat hindi po yan, hindi yan valid doon. Ang sabi ng Bible, mag-ipon kayo ng kayamanan saan? Sa langit. Iyan po ay mga pansamantalang magbibigay sa atin ng suporta habang tayo nasa lupa. Kaya ang abilidad mo doon gagamitin. Bakit po? Sapagkat yun ay time na binigay ng Panginoon sa atin. Kaya ito po ang lesson sa first point na ito, okay? Kung gusto mong mag-invest ng kayamanan sa langit, tama po yung ginagawa ng karamihan sa atin ngayon. Habang kayo ay malakas pa, habang kayo ay, di naman yung iba kasi di tayo pare-pares na walang trabaho, yung iba may trabaho, kung kaya mo magsulo, mag-invest ka na ng kaluluwa para sa langit. Iyon ang the best na titingnan ng Diyos kung gaano ka naging nagpahalaga ng oras na binigay sa atin ng Diyos. Pangalawa, ay sa mga mga trabaho natin, pwede kayo mag-Bible study doon. At sa amin nga, at blessing din pala, na lahat pala ng motor trade ay pwede na kami pumasok sapagkat mayroon palang doon sa main ay baptist din. Okay, kaya pala hindi sila pwedeng umangal pag may pumasok ng baptist na mag-Bible study. Kaya lang, may hawak na akong Bible study. Okay? Kung gusto niyo pumasok diyan, ay magpapaalam lang tayo at tatawagan yan. Kung gusto kayo mag-Bible study diyan. Now, so dito po ay pangalawa, na tayo ay nagdadala ng kaluluwa sa Panginoon sapagkat yun ang investment na pinakamagaling. Talaga na makapag-iipon kayamanan sa langit sapagkat may kaluluwa kang naidala, ibalik sa Panginoon. Pangalawa, ay doon sa iyong kinalalagay ang opisina, huwag kang magpabaya. Kung may oras ka, gawin mo ang trabaho mo. Ipakilala mo ang Kristo. Naalala ko yung the late Brother Sam, di ba? Sabi niya noon, dahil hektik ang kanyang schedule, yung kanyang high school na dala doon sa, anong lugar yun? Sa eskwela na yun? Bangkeruhan. Sabi niya, para kami mga makapili, pastor. Kumakain kami, nagsusulwining na ako. Eksakto, pag tapos namin ng kain, ligpit, lesson na kami. Biruin niyo yun. Kaya natutuwa ako kay Brother Sam, bago siya nawala sa lupa, nag-invest siya sa langit. Hindi lang yung kanyang trabaho. Kaya dito po ay, ang sabi dito ng nabasa natin, ay wag nating sayangin ang oras, bagkos ibigay natin ang ating katawan, ang ating abilidad, ang ating oras sa Panginoon. At doon sa binigay mong yun sa Panginoon, gagawa ang kamay ng Diyos para magkaroon ng kapurihan ka sa Kanya at mag-glorify ang Panginoon. Okay po ba? Next number na makikita natin dito ay ang nasa verse 17. Ang sabi po dito sa verse 17, Let me not be ashamed, O Lord, for I have called upon Thee. Let the wicked be ashamed, and let them be silent in the grave. Si David po dito, iniremind po tayo, gaano kahalaga ang pagsuko ng buhay sa Diyos. Hindi naman sinasabi pong mag-resign kayo sa mga trabaho, hindi po. Habang nagtatrabaho kayo, yan ay binigay ng Diyos para sa ating physical na pagkain, at habang tayo nandoon, ay mag-surrender tayo ng ating buhay sa Kanya na kung sino ang nagkukontrol, ikaw ba o ang Diyos? Kasi pag nasa trabaho tayo, kung anong dinidikta ng trabaho natin, nasusunod yon. Pero kung ang Diyos ang nagkukontrol ng lahat ng ito sa buhay mo at sa opisina mo, siya pa rin mo susunod. Naalala ko tuloy, pinag-aatin ako ng bidding ng aking amo. Sabi ko, sir, ano gusto mo? Unang-una, Sunday, dapat nasa simbahan ako dahil hinihintay ako ng Panginoon ko doon. Tapos labanin mo ako sa bidding. Di ba, bidding? Competition yun. Ang gusto mo, manalo tayo, hindi. Hindi siya nakaangal eh. Kasi ang gusto niya, turuan niya ako na mag-bidding para daw ako ng taga-bidding susunod. Sir, Sunday yan.
Di mo ba alam na pag pinalo ako, damay ka? Di ba? Simpleng ano lang po, simpleng paliwanag lang, naunawa naman. So, hindi na siya nagpilit. Okay? So, dito po ay, ang sabi ni David dito, yung complete na surrender mo sa Diyos, ay, sino ba talaga nagkukontrol ng buhay natin? Ng body mo, ng oras mo, at ano pa ba? Yung ability mo, yung talent mo, sino ba nagkukontrol talaga? Ikaw o ang Panginoon? Malinaw po dito mga kapatid, na sinasabi sa atin, okay, kapag hindi mo ginagawa, pag hindi mo tinutupad ang mga bagay na sabi ng Biblia na dapat nating magawa, go ye therefore and teach all nations, baptizing them. Pag hindi natin nagawa ang mga nakaatas na yan sa atin, okay, at miniminti na lang natin ang buhay natin, anong mangyayari? So, ito po yung ano niyan, parang ano, kapag halimbawa gumawa ka ng bagay, ito yung ano mo, nakatala sa iyo, yung itinerary mo, di ba? May itinerary tayo, ito gagawin mo bukas. Dalas umaga, ito yung itinerary sa hapon. Ngayon, gumawa ka ng hindi rehistrado sa mata ng Diyos at sa kanyang inatas, di ba? Gumawa ka ng sarili mong schedule. Sa palagay mo, kung yun ang iyong amo, sa palagay mo, matutuwa ba siya? Hindi. Sapagkat unregistered time or undirected time, walang direksyon ng Diyos. Yung oras mo, bara-bara ka lang eh. Sa palagay ba natin, matutuwa ang Diyos? Hindi nakasurrender ang buhay mo pag gaganon tayo. Ang ibig sabihin po dito ni David, sa sinulat niyang ito, kapag sinuko natin ang buhay natin, ang time natin sa Panginoon, dapat nakarehistro yan sa Kanya lang. Hindi sa ibang bagay. Po, paano yung pastor yung pagtatrabaho? Alam naman ng Diyos yun, ibigay na sa iyo yun eh. Ibig sabihin sa iyo sa itinerary mo, gawin mo yung the best mo sa iyong opisina para makilala ang Kristong dinadala mo doon sa opisina mo. Hindi po yan unregistered, registered yan sa mata ng Diyos. Bakit po? Kaya ka nga napasok sa trabaho ngayon kasi nilagay ng Diyos yan sa buhay mo para yung oras mo ay Kanyang dinidirekta. Okay po ba yun? Now, dito po ay so that He can control, ano po, ang Kanyang nais sa buhay mo. Hindi yung tayo ang nagkokontrol sa ating gusto. Kaya dito po si David, sinasabi niya, okay, kapag binigay ko ang aking buong araw, oras sa Kanya, o aking buhay, ano po, sa bawat araw na ito, na walang interruption, ang Diyos ang nagkokontrol sa Kanya, sabi ni David. Ano po? At sabi niya, ay, kung siya nagkokontrol sa buhay ko, anumang mangyari, hindi ako dapat matakot. Di ba? Sabi niya doon sa binasa natin. And last, mga kapatid, mga pangatlo, okay? Last dito, at tamang-tama oras. At dito na po tayo sa may verse 19. Okay, sabi ng verse 19 dito, oh, how great is thy goodness. Anong klaseng goodness kaya ito? Tingnan natin po yung sa Tagalog, di ba? Verse 18, oh, napakasagana ng kabutihan mo. Anong klaseng sagana ito? Ito po yung makikita natin doon sa mga sinulat ni David from verse 14, 15. Okay? Na doon nakita natin yung ating oras, dapat sa Panginoon, siya nagkukontrol. Dapat siya lahat ng mayroon tayo nakasuko sa Kanya sapagkat siya ang dapat masunod at hindi tayo. Alam niyo mga kapatid, may mga Kristiyanong ganito eh. Naalala ko, nagawa ko rin yan kung araw na ako po ay unfaithful sa Panginoon. May dalawa akong box. Ito yung box ng Panginoon, ito yung akin. Paglagay ko ng aking pera dito, Panginoon, ito yung tithe ko sa Sunday. Tapos madalas ko nauubos itong akin. Sabi ko, Lord, dami pang pera, pwede pa huram. Lord, pahiram po. Alam niyo, dumaan yung 2 linggo, 3 linggo, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, di nakabalik ang sa Panginoon. Yan ang sinasabi ni David. Kung ang Diyos may kontrol ng puso mo, ang oras mo, lahat sa iyo, hindi mo yun magagalaw sapagkat yun ay para sa Panginoon mo. Tama po ba? Tama po ba? I hope na intindihan niyo ako kasi ako po unfaithful, ako na ako'y binata. Wala pa naman si Mrs. No na magpapaalala eh. Ngayon nagpapaalala na eh. Di ba? Kahit maglagay ako ng 3 box doon, kung hindi nakasuko ang buhay ko sa Panginoon, kukunin ko rin yun kasi ang isip ko, ako ang nagkukontrol niyan eh. Papalitan ko naman eh, di ba? Pero hindi na po yan mapapalitan. Bakit po? Ako ang nasusunod at hindi na siya. Okay po? So dito po sa pangatlo, anong klase, sabi niya dyan, di ba? Anong klaseng kasaganaan ito? Okay? Ito'y nagdadala sa atin, ang verse na ito, ng blessing. Bakit po?
Okay? Kapag ang panahon natin, ang oras natin, ang lahat ng ating mga plano ay nasa kamay ng Diyos, ito po ang kasagutan niyan. Ito po. Sabi niya sa verse 14, okay? But I trust in Thee. Bakit po kayo magtitiwala sa Diyos? Sapagkat alam natin na ang pagsunod natin sa ninanais niya sa Bible, sabi ni David, kung masunod ko ang ninanais ng Diyos sa buhay ko, hindi ako titira ng matagal sa disyertong marumi, madilim, dry. Yun po ang kanyang sinasabi. Nagtitiwala ko sa Panginoon. Bakit po? Okay? Alam ng Diyos kung ano ang kanyang ginagawa. Di po ba? Tayo minsan, ang isip natin, there is a way that seemeth good unto a man. But after this ay kapahamakan, di ba? Yan bang pananaw ng mga tao, maganda, pero sa kabila ay kapahamakan. Pero dito po, okay? If we trust God, alam niya ang gagawin niya because may mga mapait na nangyayari sa buhay natin, masaklap. Hanggang hindi tayo makalabas, hindi tayo makamove on. But God hand, okay, ang kamay ng Diyos, ginawa ito for our own good. Tama po ba? So dito ay He has blessing, especially ay hinahanda ng Diyos ang ating mga puso, ang kanyang goodness, yung goodness na ito na tinutukoy niya, okay? Na nilaid up niya para doon sa mga taong may takot. Sabi ng verse 19, okay? Sabi niya doon, okay? Sabi ng verse 19, oh, how great is thy goodness, which thou hast laid up, inipon, prepare, inihanda, yung laid up na ito mga kapatid. Okay, sabi doon, laid up for them that fear thee. Ano yung fear na yun? Ito ba yung nangingin? No! Ito yung takot na, Lord, salamat sa ginawa mo sa akin nakaraan. Lord, salamat sa nangyaring ito. Alam ko mapait ito, pero gamot ito. Para sa akin kabutihan, Lord, salamat. At sabi niya, okay, which thou hast wrought for them that trust. Kaya lang, lumalabas yung nalulungkot tayo. Minsan nakukulong tayo sa kalungkutan because of mistrusting God. Di tayo nagtitiwala sa Diyos na kaya ng Diyos baguhin ang anumang ating kinalalagyan. Like David, malungkot siya doon, nagsusulat siya, nandun siya sa marumi, madilim, dry, walang tubig. Malungkot si David doon mga kapatid. Pero ano pong nangyari? Hanggang sa 139, di ba? Kahit saan ako magpunta, Panginoon, nandoon ka. Kahit nasa impyerno ako, Panginoon, nandoon ka. Kahit ako'y nasa tiyan ng palang ng aking nanay, alam mo na ang ginagawa ko. Psalms 139. Nasa Psalms, ano pa lang tayo? 31. Gaano kaganda ang goodness na ginawa ng Diyos sa buhay ni David. Like also with us. May mga pinagdaanan na simbahang ito, pero tingnan niyo po itong 49 pa lang, nakikita ko na ang kamay ng Diyos. Kung tayo po ay magsusuko ng ating buhay sa Kanya, lahat ng oras natin, bigay natin sa Kanya, and He will do, and He will move His hand for our own good. Ano dito mga kapatid, ay sa verse 19, ginawa ng Diyos sa Kanya yung mga nanganganlong, di ba? Yung parang nakatago ka doon sa kamay ng Diyos, nakakanlong ka, nanganganlong sa Kanya sa Tagalog, di ba? Oh, how great is thy goodness, sabi ng verse 19. The goodness of God, wala pong sukat. Alam niyo ba kung gaano ang sukat ng goodness ng Panginoon? Di ba? Okay, diyan sa ano yun, magsasabi na yung ating text na yan Ang ibig sabihin ng goodness of God is immeasurable. Hindi mo ito kayang sukatin. Pag sinabing goodness, napakabuti, napakabait, napakagaling ng Diyos sa atin. It means, okay, kapag lumapit ka sa Diyos sa Kanyang kabutihan, ma-amaze ka. Okay? Mamamangha ka. If you cannot measure, okay, ito na po yun. If you cannot measure the goodness of God, mamangha ka na lang. Oh Lord, di ko kayang sukatin ang iyong kabutihan sa amin. Yan po ang napaganda dito sa Panginoon natin. Okay? If you cannot measure the goodness of God, we can marvel. We can, sasabihin natin, oh, kahanga ka Panginoon. Kaya dito mga kapatid, ito na po ang aking conclusion. Ang Diyos madalas, okay, nagsasalita o siya po ay nangungusap sa gitna ng bagyo sa buhay natin. May paparating na 2 bagyo, di ba? Hindi mo nag-aranda na sobrang init, tapos biglang uulan. Kadalasan talaga, totoo po yun, ang Diyos nangungusap yan. Kakausapin kanya. Pag nandun ka na hindi mo na alam.
Alam mo ba yung bagyo? Di ba yung ang hangin na ganon? Para ka ba yung nasama ka sa alon? Ang alon po ay ganon ang wave, di ba? Ang Kristiyano, mayroon tinatawag na alon ng mga problema. Ito yung problema mo, gulong ka. Ito naman yung susunod na alon. Kaya ang daming problema mo, ang problema pang lalong nakadagdag, doon sa alon na ito, may pressure ito mga kapatid. Pag nahuli ka ng along ito ng problema sa buhay Kristiyano, iikot-ikot ka. Alam mo ba kung saan papunta ang alon? Sino nakakaalam? Saan papunta ang alon? Sa gitna? O sa gilid? Sa lahat ng sinabi ko, wala doon pupunta. Pumupunta ang alon papunta sa pangpang. Ano po nakalagay sa pangpang? Mga? Di ba yung mga batong malalaki? Pag nasa problema ka ng buhay Kristiyano, alon, miikot ka, ihahampas ka niya doon sa batuhan. Durog na durig ka mga kapatid. At doon ang Diyos magsasalita sa iyo. Doon si David, durog na durog siya doon sa lugar na yun. Nagsusulat siya. Siguro talaga yung luha. Hindi niya na makita yung kanya panulat kasi luha na siya. Madilim, marumi, dry. At doon po sinulat niya ito, ang kalagayan niya, nangusap ang Diyos sa kanyang buhay. Sabi niya, sa verse 14, Lord, nagtitiwala po ko sa iyo. Ikaw ang aking Diyos. Makakalagpas ako sa problemang ito, sa aking karamdamang ito, nang sabi niya, okay, ay, nung nagsalita ang Diyos sa kanya, sa kalagayang iyon, okay, ay natagpuan niya ang kanyang sarili na para siyang nasa loob ng bagyo, sabi ni David. Okay? Pakinggan mo ang boses ng Diyos o tingnan mo ang nais ng Diyos, bakit ka nasa problemang ito na hindi ka makaalis. Sometimes, ganyan ang buhay ng Kristiyano. Like David, nandun siya sa madilim, dry, madumi, nakikinig siya sa sinasabi ng Panginoon. Okay, kaya ano sabi niya po rito? Sapagkat tinitingnan ng Diyos, paano ka sa akin magbibigay ng glory sa kalagayan mo. Nagbibigay lang tayo minsan ng papasalamat pag okay ka eh. Pero pag basag ka at durog na durog ka, nagpapasalamat ka ba sa Diyos? Siyempre hindi eh. Tinitingnan mo yung Lord, faithful naman ako. Lord, nagsisimba naman ako, ba't ako ganito? Natural na kalagayan ng tao yun. Siguro naramdaman ni David din yun. Okay? Kapag nandun ka sa problemang ito, sabi ng pinag-aralan natin, look for His glory. Paano mo siya mapapupurihan sa kalagayan mo ngayon? Nasa loob ka ng alon, hinahampas ka sa batuhan, balik-balik ka na, durug-durug ka na, paano mo siya bibigyan ng glory? O purihin ka, O Diyos, sa ginagawa mo sa buhay ko, sapagkat alam ko ang kamay mo kumikilos for my own good. Okay? Kaya dito, upang malabanan, mapalalahanan tayo sa gabing ito, okay? That God is in control. Okay? Yan po yung simpleng mensahe dito sa chapter na ito, kalahati ng 31, from verse 14 hanggang 24. But I trusted in Thee, sabi niya, O Lord, Thou art my God. Isinuko niya ang buhay niya doon, nandun na sa problemang ito, madumi, madilim at lahat, dry, at ang Diyos. Pagdating sa 139, sabi niya, hindi ko talaga kita maiwasan. Kahit saan ako magpunta, Panginoon, nandoon ka. Basahin niyo po mamayang gabi ang Psalms 139. Mamamangha ka doon eh. Ang Diyos, yung bata, di ba? Nasa tiyan ng nanay, siya ang gumagawa doon. Paglaki niya, sabi, Panginoon, ba't ganito ang itsura ko? Ang Diyos may gusto niyan sa buhay natin. Okay? May natutunan po ba kayo? Tayo po'y magsitayo at tayo magpasalamat. Nagilang Diyos, salamat po sa kapangyarihan ng iyong buhay na kami nagbibigay lalo ng glory sa iyo kapag kami ay nalaman namin na kapag kami nasa loob ng bagyo, nasa loob ng problema, nasa loob ng bagay na hindi kami makalabas, may nais ka palang ipagawa sa amin kundi magbigay kami ng glory sa iyo. Salamat, Panginoon, sa mga testing, sapagkat kung hindi kami dadaan sa ganito, na para kaming inaapoyan ng tudo, na para kaming mga ginto, at kami lalabas na pure, walang anumang bahid ng anong pag-aalala o anong pamang dumi sa aming buhay, kundi babagsak kami, pero purong ginto pa rin kaming tatayo sa iyong harapan. Salamat, O Diyos, sa mensahe mo ngayong gabi, sa pangalan ni Jesus. Amen.